Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa na namang matapang at kontrobersyal na galaw mula sa isang kilalang trader dito sa mundo ng crypto. At yan po ay walang iba kundi si Ginoong James Wynn. Matapos po siyang kumita ng $25 million sa kanyang Bitcoin trade, agad po siyang tumalon sa isang bagong sugal. At yan po ay sa isang 10 times leverage long position kay Pepe gamit po ang Hyperliquid platform. Pero bakit nga ba ito napakahalaga? Bakit pinag-uusapan si Ginoong James Wynn ng buong crypto community? At higit po sa lahat ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari kay Ginoong James Wynn at Bitcoin. Yan, si Ginoong James Wynn ay isang kilalang crypto trader na sumugal ng 40 times leverage long position kay Bitcoin gamit ang Hyperliquid platform. Ibig sabihin ay pinalaki po niya ang kanyang position ng 40 beses. Isang matinding galaw ito, pero naging sobrang swerte si Ginoong Wynn dahil nakuha niya ang momentum bago po magkaroon ng major volatility sa market. Habang lumilipad si Bitcoin, pinasok ni Ginoong Wynn ang trade na ito at umabot sa $87 million ang kanyang unrealized profits. Ngunit gaya ng inaasahan sa mundo ng crypto, bigla ring bumaliktad ang sitwasyon nang magbanta si President Donald Trump ng 50% tariff sa European Union. Bumagsak ang kumpiyansa ng market. Dahil dito, nagbago ng position si Ginoong Wynn. Mula long ay naging short ng halos $1 billion na value. At kalaunan ay isinara po niya lahat ng kanyang position. Sa uli ay siya ay nagkaroon ng $25 million na totoong kita o realized profit na yan. Sabi nga niya sa kanyang tweet, "It's been fun, but now it's time for me to walk away a winner." Yan, panalo siya. Kaya ang tindi ng kanyang kinita, $25 million. Ngayon, bakit po si Pepe ang kanyang sunod na pinasok? Yan. Pagkatapos po niyang kumita ng malaki kay Bitcoin ay hindi pa natapos ang thrill ride nitong si Ginoong James Wynn. Imbis na magpahinga, agad siyang tumaya ulit. Ngayon naman ay dito kay Pepe, isa sa mga pinaka-hype na meme coins sa crypto market ngayon. Pero hindi lang basta trade ang kanyang ginawa. Gumamit siya ng 10 times leverage. Ibig sabihin ay 10 beses ang laki ng kanyang position kumpara sa kanyang puhunan. Yan, ayon po sa kanyang tweet, linagay niya ang natitirang $1 million sa kanyang perpetual account at isinugal lahat kay Pepe. Sa loob lamang ng ilang oras ay umakyat agad ng $200,000 ang kanyang kita. Dagdag pa niya ay the edge to open up $1 billion long is calling. Yan. Pero pinigilan daw niya ang kanyang sarili. Sabi niya ay babalik muna siya sa trenches kasama ang kanyang mga followers. Ngayon ay ano po ang epekto nito kay Pepe at Hyperliquid? Dahil po sa hype na dala ni Ginoong Wynn, biglang lumipad si Pepe ng mahigit 3% matapos ang kanyang trade. Ang market cap ni Pepe ay umabot na ng $6 billion at ang daily trading volume nito ay lumobo ng 40% hanggang $1.5 billion. Pero hindi lang si Pepe ang nag-benefit. Ang Hyperliquid platform kung saan ginagawa ni Ginoong Wynn ang kanyang mga trades ay lalong naging popular. Sa loob po ng 75 days, gumawa si Ginoong Wynn ng 38 trades at kahit na 45% lang ang kanyang win rate, nakapag-generate siya ng $2.31 million na fees para sa Hyperliquid. Kaya yan, laki rin ng kinita ng Hyperliquid. Ngayon ay tinalo na po ng Hyperliquid ang ibang sikat na platforms tulad po ni Ethereum, BNB Chain at Tron pagdating po sa revenue generation. Bukod pa rito, ang HYPE token ng Hyperliquid ay tumaas po ng 12% sa isang araw at may kabuang 50%
na pag-angat sa loob ng isang linggo. Kaya umabot po ito sa bagong all-time high na $40. Ayon po sa mga prediction, pwedeng umabot po sa $45 ang presyo nito sa June at ayon po kay Ginoong Arthur Hayes, posibleng umabot pa ng $100 ang HYPE token kung magpapatuloy po ang momentum. Ngayon ay bakit naman po ito importante dito sa mundo ng crypto? Una, ipinapakita nito kung gaano po kalaki ang epekto ng isang kilalang trader sa galaw ng market. Dahil lang kay Ginoong James Wayne, nagkaroon ng massive interest kay Pepe at Hyperliquid at ang mga sumunod agad sa kanyang mga trades. Pangalawa ay pinapatunayan nito na ang leverage trading ay parang sugal, lalo na kung sobrang taas ng leverage gaya ng 40 times o 10 times. Oo, pwede kang kumita ng milyon sa isang araw, pero pwede ka ring malugi sa loob lang ng ilang minuto. Pangatlo, ipinapakita rin ng kwento ni Ginoong Wayne kung paano ang meme coins ay hindi na basta biro. Dati si Pepe ay isang simpleng meme, pero ngayon isa na po siya sa mga malalaking pangalan sa crypto at kaya na po niyang maglipat ng bilyong-bilyong halaga sa market. At ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Ayan, para sa atin na nandito sa Pilipinas at bahagi ng crypto community, mahalagang maging mapagmatsyag po tayo at maingat. Ang ginagawa ni Ginoong James Wayne ay hindi po para sa lahat. May malalim po siyang kaalaman sa market, may access siya sa malaking kapital at may matinding risk appetite. Kung ordinaryo lang ang puhunan natin, huwag po tayong basta-basta gumaya sa mga high leverage na trades. Dapat po nating tandaan na ang leverage ay may kaakibat na malaking panganib o risk. Oo, pwede tayong kumita ng malaki, pero pwede rin tayong mawalan ng lahat. Mahalaga ring bantayan ang mga project tulad po ng Hyperliquid at mga meme coins tulad ni Pepe. Hindi porket umangat sila ngayon ay ibig sabihin ay magiging sustainable ang kanilang pagtaas. Magiging masinsinan sa pag-aaral at huwag pong maging emosyonal sa pag-invest. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si James Wayne ay isang prime example ng modern crypto gambler. Ayan, isa po siyang modernong crypto gambler. Meron po siyang strategy, oo. May disiplina rin sa isang banda. Pero sa dulo, ang kanyang approach ay hindi para sa average investor. Para siyang sumasakay sa roller coaster na walang harness. Nakakabilib ang kanyang kita. Nakakainggit din sa totoo lang. Pero ang pinakaleksyon dito ay huwag basta-basta sumunod kung hindi mo kayang panindigan ang risk. Ang mundo ng crypto ay puno po ng oportunidad. Pero nasa disiplina at tamang edukasyon ang tunay na tagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.